Hello! Welcome back sa channel natin, and today magte-test tayo ng bago nating power station. Ito yung Flashfish P66. Buksan na natin. Maayos naman ang packaging. Ayan. At yun lang yung laman. Check natin kung anong kasama. Pang charge ng power station sa sasakyan, charger, manual, at yung adapter. Kakaiba yung saksakan dito. Yung ganitong saksakan ay pang Europe na socket. Ganyan yung socket nila dun. So may kasama siyang adapter. Usually sa atin pang US yung socket natin. So far ang build quality, mukhang maganda. Mukha siyang solid. Mas okay yung build quality niya kaysa dito sa mas maliit nating Flashfish. Ito mas mukhang cheap yung plastic na ginamit. Ito mukhang mas maganda. I-test na natin. Yung main power switch niya ay nandito. Itong pula. Ayan. So 60% yung battery capacity natin. AC, USB, LED light. Ayos yung LED light niya. Dahan-dahan pa yung pag turn on. And then DC. Ayos din kasi merong display ng output yung kung ilang watts yung DC at AC. Nakahiwalay. Short press lang lahat ng buttons niya. So, pag aksidente mong napindot, patay agad. Ayun. Yung DC output niya, dalawa pa. May 12 volts at merong 24 volts. Sa baba ay mga specifications niya. So, 288 watt hours. Ang katumbas ng 288 watt hours ay yung EB3A. Ito nga ay ilan to? 268 watt hours lang. At yung EcoFlow River na ganun din, halos 280 something yung watt hours niya. Malalaman natin yan kung maaabot ba natin yung 288 watt hours na capacity. Tapos yung maximum power ng AC natin 260 watts at pure sine wave daw. Ayos yung quality niya. Mukhang solid. Ayan no. Parang kahit pagtak mo hindi basta-basta masisira. Check na natin yung USB ports. Turn on and then USB. Try natin yung USB QC 3.0. Ayan. 12 volts yung maximum na voltage at supported Samsung AFC, Huawei FCP, SCP at VOOC, Dash and Warp. So okay yung USB controller na ginamit nila. Try natin yung isa. Ito yung mabagal lang na USB port. Yep. Mabagal lang. Isa lang yung USB QC 3.0, yung kulay orange, yung dalawang black, yun yung mabagal. USB-C. Power delivery naman pala siya. 18 watts yung maximum output. Supported niya rin yung Samsung AFC, Huawei FCP, tsaka SCP. Pero hindi ang VOOC Dash Warp. Sa USB ports naman, mukhang okay naman siya. Hindi lang high speed. Wala siyang kahit at least sana 45 watts. Maximum output lang 18 watts talaga. Kahit itong QC 3.0. At meron pa pala siyang wireless charger. Yung phone ko na pwede i-charge ng wirelessly ay etong ginagamit kong pang record. So lipat tayo ng camera. And then i-try natin mag-charge. Ayun, nag-charge na siya. Charging wirelessly. Ayun, so okay naman yung wireless charging. Na-check na natin yung LED light. Yun, maganda. So isa lang yung brightness niya kasi namamatay din naman pag pinindot mo ulit. Test natin yung DC output. Itong 12 volts. Check natin kung may regulator ba yan. 12.9 volts. Possible, meron. So yung 24 volts. Mukhang iba yung size ng jack dito. Ito, kasya itong gamit natin na 5.5 by 2.1 mm. Yun yung size niya. 2.1 mm yung nasa gitna. Ito, mukhang ito ay 5.5 by 2.5 mm. So, eto ayaw pumasok kasi mas makapal yung nasa gitna. Kailangan natin ibang connector. Usually, yung mga kulay yellow, ang ganito, yun yung 5.5 by 2.5. Ayun. Check natin. 24.48 volts. Possible parehong may voltage regulator to. So, fix yung voltage na makukuha mo hanggang malobat. Which is importante talaga dito kung ang battery ay hindi LiFePO4. Kasi ito ay mukhang lithium ion cell kasi yung voltage, makikita nyo dito, 3.7 volts. Kapag LiFePO4, 3.2 volts yun.
Kaya importante na may voltage regulator yung DC output natin kapag lithium ion yung cell natin, kasi yung voltage ng battery natin ay linear yung pagbaba. So habang nalolobat yung battery, babagsak yan. Pwedeng umabot ng up to 9 volts. So obviously masyadong malayo na yung 9 volts kapag 12 volts yung kailangan natin. Yung cigarette lighter port naman, check natin yung voltage. 12.9 volts din. Check natin mamaya kung nakaparallel lang ba itong cigarette lighter ports dito sa 12 volts na DC output. Lagyan natin ng load yung ating cigarette lighter port. Gamitin natin na itong pangpainit ng tubig na 12 volts. Nag-overload. Hindi niya kinaya, namatay agad. So hindi pwede. Turn on nga natin. Try natin pag wala, ayun o. May may warning icon na lumalabas, hindi niya kaya. Compare lang natin sa Blue Yeti natin. Kung mamamatay din ba to. Ayan, 38 watts. 38 watts lang yun ah. Yun no. Minute ba? Umiinit naman. So ayun. Madaling ma-overload yun. 12 volts output niya. Hindi naman totoo yung 10 amps. Mamatay agad. Ganun talaga. Mas maganda talaga quality ng mga mas mahal. Pero okay lang yan. Pwede nating i-overload mamaya. Makita natin kung ano yung maximum output. Try naman natin doon sa Thunderbox Apex Pro natin. Yung 12 volts output niya. Para lang makita nyo kung ano yung mga capabilities na itong mga to. Ma-compare nyo. Naka-turn on na yung DC. Ewan ko kung walang wattage na lumalabas. Umiinit yung wire. So alam kong umiinit siya. So AC lang pala yung minomonitor na ito. Oo, umiinit siya. Yung mga mas malaking power station, mas malakas talaga yung output nila. Ayan, so pag mas maliit talaga, mas mahina. Check natin AC. AC. Voltage, 232 volts. Ang frequency, ayan. Ang flash fish talaga, 50 Hz lang. So, yun lang hindi maganda sa flash fish, 50 Hz. Dito sa Pilipinas, 60 Hz ang gamit natin. Titignan natin kung pwede, madali lang ba i-convert to 60 Hz to pagkatapos natin buksan. Check pala natin kung pure sine wave. Ayan, pure sine wave po yung AC output niya. I-test nga natin kung may nababasa ba sa DC output pag nagcha-charge tayo. So mukhang walang current monitoring yung USB natin. DC lang tsaka AC. Try natin sa DC. Ayan, merong lumilitaw 4 watts sa 12 volts na LED light natin. Try natin magsaksak sa AC. Mukhang tama naman. Nagsaksak tayo ng 100 watts na incandescent bulb. 100 watts din yung malabas dito. Pag tinurn on ba yung LED, wala. So ang minomonitor lang nung wattage na output dito, AC tsaka DC. And then test natin yung charging. Check pala natin yung DC input natin kung may mababasa tayo na voltage. DC input natin 5.5 by 2.1 mm. Wala tayong mabasa na voltage. So maganda kasi hindi lang siya directly connected sa battery. May protection siya para hindi ma-overcharge yung battery. Yung charger pala natin, solid din yung feel ng charger. Same as nung isa nating flash fish. Mabigat at solid yung quality. So ito ay 15 volts, 3 amps or 45 watts. Pag sinaksak, automatic. Lumilitaw din pala yung input na wattage dito. Now, itest natin kung habang nag-charge ba ay pwedeng gamitin yung power station. AC, USB, LED light, DC. Check natin yung USB. Yes, pwede. So, gumagana yung USB, 12 volts. Yes, gumagana rin. Yung AC, 220 volts. Yes, gumagana rin siya. So, gumagana lahat kahit nag-charge tayo. So, pwede din siyang i-charge gamit ang solar panel. At car charging din gamit yung car charger na cable. Tapos ang maximum na wattage na pwede natin ilagay, ito yung voltage ng solar panel, nasa 22 volts ang maximum. 13 volts to 22 volts. 3 amps. So around nasa 66 watts. So sakto yung flash fish na 60 watts dito. Yung car charging, itry natin. Saksak natin sa power station natin to. Kabit natin sa Thunderbox. Ito 42 watts yung pumapasok. 42 watts din. Nililimit niya kaya to 42 watts. Paano kaya kapag sinaksakan natin na mas mabilis na charger? Ito, 14.6 volts, 10 amps.
146 watts. Pasok naman siya sa input voltage na 13 to 22 volts. 43 watts pa rin. Try pa natin na mas mabilis pa na charger. Ito ay yung Thunderbox na 600 watts charger. Nasa 200 watts ata to. At mas malakas yung voltage nito, nasa 20 volts. Verify natin. Ayan, 20 volts. Pasok pa rin naman siya sa 13 to 22 volts na maximum voltage input na nakalagay sa manual. 41 watts. Possibly nililimit niya to sa 45 watts, which is yun yung kasama na charger niya, 45 watts. So yun na talaga yung maximum charging speed natin. Medyo mabagal. Ganun talaga ang mga murang power station, mabagal i-charge. Next ay i-try natin siyang i-charge gamit itong Flashfish na 100 watts portable solar panel natin. Ayan, so make sure na walang shadow dun sa solar panel nyo. Tapos yung wire, yung connector niya ikakabit nyo lang dito. At ayan, mag-charge na tayo ng 28 watts. Kanina ay nasa 35 watts yan. Makulimlim kasi kaya mababa lang yung wattage natin kasi may bagyo. Sumilip lang ng sandali yung araw kaya tinest natin. Pero nung tinest naman natin to, parang nakalimit sa 45 watts. So kahit yung 60 watts na portable solar panel, pwede na dito yon. Hindi naman natin kailangan ng super laking solar panel kasi malilimit lang din to sa 45 watts. So charging time, gano'n siya katagal i-charge? Kapag ito ay may 288 watt hours na battery at around 45 watts yung charger natin, ang gagawin nyo lang 288 watt hours, yun yung capacity ng battery, divide nyo sa wattage ng charger. Gamitin natin 42 kasi yan yung lumilitaw dyan. So nasa 6 hours, 6.8 hours yung charging time, almost 7 hours. Ayan, fully charged na. So, isasaksak na natin yung power meter natin dito at yung ating 50 watts na LED light. So, okay na. Balikan na lang natin to kapag namatay na tong power station. Ayan po, natapos na. Check natin kung ilang watt hours yung nakuha natin. So, ito po ang nakuha natin, 240 watt hours. At nagtagal siya ng 287 minutes. So, kapag nilagyan natin ng 50 watts na load to, magtatagal siya ng 4.7 hours. Almost 5 hours na yun. At yung capacity nga na nakuha natin ay 240 watt hours or around 83% ng advertised capacity. So, mataas na po yun, 83%. Buksan na natin tong power station natin para makita natin yung battery kung anong voltage siya tumigil. Ayan, makikita natin, ito yung inverter natin, ito yung sa main display at yung mga USB. At ayun yung battery. Kailangan natin tanggalin to. Ayan, tanggal na natin lahat. Napakaganda ng build quality niya. Passable temp sensor to. Daming wire. Ilang volts kaya itong battery natin? 9.5 volts. So, bilangin natin kung ilan yung cells natin. So, 30 cells. 30 cells na ito, 2,600 mAh ang capacity. 3.7 volts. 78,000 yung capacity daw. At tama naman, 78,000 mAh yung capacity ng battery. So, totoo. At na-configure yung battery natin ng 3S. So, ito ay naka 3S10P. So far, maganda lahat. Build quality, ayos na ayos. At yun nga, yung voltage natin kanina ay 9.6. So, kung 3S yan, nasa 3.2 which is sakto lang. 3.2 volts. Pero kung gusto mong magtagal yung battery mo, dapat hindi mo dinidischarge ng 0% tag ito para mas magtagal. So, kailangan natin buuin para ma-charge natin ulit.
Ayan, kanina hindi pala natin na-test kung magte-turn on pa siya. Kasi binuksan natin agad. So, try natin turn on. Hindi pa naman natin sina-charge. Ayun, nag-turn on pa siya at may 10% ulit siyang capacity. Possible na umabot yan ng 0% tapos pag nag-rest yung battery at yan may 10% na lumitaw. So, okay naman talaga kasi hindi niya talaga nini-discharge ng super discharge. Charge muna natin. Tignan natin kung gaano siya katagal i-charge. Ayan, siya charge. 35 watts lang. Hindi 40 or 45. Bakit kaya? Ayan po, inabot tayo ng 9 hours. At ayan, I think full na siya kasi hindi naman na nagbi-blink yung battery. Pero may 1 watt na nakalagay dito. Sa tingin ko puno na talaga yan. So, ganun siya katagal i-charge kapag na fully discharge natin. Abutin ng 8 to 9 hours. Before natin i-overload yung inverter, ay ituloy ulit natin yung teardown natin kasi tinignan lang natin yung battery after natin i-discharge. Hindi talaga natin tinignan yung mga components niya. So ngayon, i-disassemble ulit natin tapos tignan natin yung mga parts. So ito yung intake fan niya, malaki yung size. Hindi katulad ng ibang fan na nilalagay nila sa power station, maliit lang. Ito, saktong-sakto to. Ito yung sa display niya. Check natin sa charging at saka yung DC output. Hindi natin matatanggal, naka-solder yung cigarette lighter port. So ito, after kong i-check yung components nung power station natin, ito yung mga nakita ko. Etong part na to ay para lang to sa USB. So may kanya-kanyang controller yung USB natin. Itong QC 3.0, yung mabagal na USB. Etong Type-C, ito lang siya. Sa likod makikita nyo nakaparallel lang yung 12 volts na output natin. Ito yun. So, eto tsaka to, magka-parallel lang talaga. Kasi pareho naman silang 12 volts. Yung 24 volts natin, dito, connected lang siya sa connector na to. Yung 12 volts natin, connected dito. So, yung power, dito nanggagaling. Sa 12 volts, sa 24 volts dito. Sa charging circuit natin, ine-expect ko meron tayong circuit for charging protection dito. Pero, ang nakita ko lang ay yung ito, may MOSFET dito. So, pang prevent ng reverse current, pang turn off ng charging din. Tapos connected siya papunta dito. Ito. So, etong connector na to yung papunta sa battery. Tapos, etong chip na to, ito para sa display, microcontroller para sa pag-control ng buong board. Etong mga to, mga switches. At yun lang yung nandito sa harap. Yung power na nanggagaling dito sa 12 volts natin at sa charging, yung circuit nun ay nakalagay sa ating inverter. So eto, hindi lang siya inverter. Naka-integrate din dito yung una, yung BMS natin. Andito, eto yung BMS niya. Ayun yung mga MOSFET, makikita nyo. Tapos eto yung wires papunta sa cells, kaya marami siya. Eto, dinoble-doble nila yung wire ng positive at negative kasi dito dumadaan yung charging circuit. Eto yung connector ng para sa charging. Dito, nakakabit yan dito. So, kapag sinarge mo, dito pumupunta yung kuryente. Ito makapal na to para sa inverter to. At saka sa yung 12 volts at saka 24 volts. Ito yung connector nung 12 volts. Ito yung 24 volts na output. Tapos, sa kabilang side na itong board, hindi lang siya BMS talaga. Sa kabilang side, makikita dito yung may chip sila dito. Yun yung A2254A. So, siya yung nagko-control sa BMS natin. BMS controller. Ito meron isang chip dito na ang label ay CN3795. Yan ay isang battery charger na may MPPT function. So, may MPPT controller na putong power station natin. So, yun yung hinahanap ko dito. Ina-expect ko nandito nakalagay pero wala. Naka-diretso siya papunta dito tapos yung controller andito. Tapos yung para sa 12 volts output natin, meron mga back boost controller dito na dalawang chip. Tapos meron ding PWM controller dito. Ewan ko kung ano yung ginagawa. Ito yung mga inductors for the 12 volts at 24 volts na back boost. Ayan. Ito yung mga MOSFET nila. So, nandito yung power supply ng 12 volts at 24 volts output natin. So, regulated talaga yung output niyan. Dito sa side na to, ito yung AC natin. So dito meron tayong MOSFET nung ating inverter para dito sa transformer para ma-step up niya yung 12 volts na battery natin into 300 plus volts na AC. And then i-rectify nung diodes dito para maging DC ulit.
And then imomodulate nung MOSFETs natin dito into pure sine wave gamit ang EGS002 na SPWM board. So ibig sabihin, kaya nating i-convert to into 60 Hz kasi yung jumper lang na doon ang kailangan nating i-modify. Ililipat lang natin yung JP5 na jumper to JP1. Ayan po, maganda yung components sa loob ng ating power station. Ayan, well built naman. At makikita nyo may air gap pa talaga mula sa DC side, sa low voltage at yung sa side na AC natin. Bihira makakita na maayos na inverter sa mga murang power station. Pero eto, okay yung build quality nila. So isa yun sa maganda dito kasi makikita mo na mas mura siya sa Bluetti at EcoFlow pero may engineering at design pa rin na nangyari sa kanya. Unlike sa iba na case lang tapos sinasalpakan lang nila ng inverter sa loob, okay na. Pero eto mukhang dinesign talaga nila na mag-work as one yung buong components. So gagawa natin to ng hiwalay na video para pakita ko sa inyo kung paano siya i-convert to 60 Hz. Sana yung nagbebenta nito sa atin ay pinapa-convert niya na sa 60 Hz bago ibenta dito sa Pilipinas kasi napakadali lang naman eh. Yung jumper lang na nandun ang kailangan nilang palitan para sana ayos na. So buuin na natin and then itest natin yung inverter. Ayan, hindi muna natin tatakpan yung taas para ma-monitor natin yung temperature ng inverter. Ang maximum power ng inverter natin ay 260 watts. Try natin flip fan. So medyo mabagal lang ikot niya kasi 50 Hz. Pero maandar naman siya. So yung mga power tools natin, hindi pwede dito kasi 260 watts lang siya. So mga maliliit lang, mga laptop. Ito ilaw, 100 watts to. Ayan. Then try natin yung sa gilid. And then laptop natin. Of course, kayang-kaya nito kasi ilang watts lang naman yung laptop natin. Ipat natin to. Ayan. So medyo nag-blink pero okay lang. Ang AC output na natin 128 watts. Nalimutan natin lagyan ng wattmeter. And then saksak natin dito yung extension pa natin. So dito na tayo magsasaksak. Madami tayong pwede isaksak. Laptop. Mababa lang kasi puno naman yung battery natin. 25 watts lang yung laptop. Then yung incandescent bulb na 100 watts. So yan, 126 watts na. Mukhang tama naman. Makikita nyo dito ay 123. Ayan o. 123 watts. 119 watts dito. So konti lang naman yung difference. Paano kung magsaksak tayo ng power station? Natin yung isa nating flash fish. So ito ay 15 volts by 2.5 amps. So around 37 watts lang to. Usually yung mga ganitong mga power supply ay yun yung mga nahihirapan i-power ang mga maliliit na power station. At ayun nga, namatay na. 126 watts pa lang yung load natin dito. Tapos dinagdagan natin ng 35. Mga nasa 161 watts pa lang yun. Pero namatay agad siya. Ayun, ulitin natin. Mali pala. Ito. Ayun, namamatay talaga siya. Try natin i-turn on ulit habang nakasaksak lahat. Baka sakaling kayanin niya. Kinaya niya naman. So mukhang ang technique ay isaksak mo lahat, saka mo i-turn on. Kasi yung pag-turn on niya, ang ginagawa niya ay soft start yung pag-start nung inverter. Makikita mo yung ilaw dito na nakasaksak, dahan-dahan siyang lalakas. Tingnan niyo ulit ha. Ito yung ilaw, makikita nyo dahan-dahan niyang lalakas kapag tinurn on natin. Ayan. So soft start ng inverter yon para hindi mabigla. Around 191 watts yung load natin. Dito ang nakalagay ay 194. Isang technique yun para kapag nagsasaksak kayo tapos namamatay yung AC. Ang gawin nyo, isaksak nyo muna bago nyo i-turn on yung AC. Palitan natin tong fan ng DC power supply para pwede nating ma-adjust ng paunti-unti yung load. Para matry natin kung maaabot natin yung 260 watts. Ang nakalagay lang ay etong incandescent bulb, 100 watts yun. Tapos dito na tayo magdadagdag ng load. Goal natin maabot yung 260 watts. Namatay, 200 watts pa lang namatay na.
Limit niya kaya yun, 200 watts. Ulitin natin. Kunin ko yung isang ilaw. Ayun, 50 watts na LED light. Para nabibitin tayo eh. 155, 200, 205. Saksak pa tayo ng additional na load dito. So stable tayo at 205 watts. Dagdagan pa natin. Dinadahan-dahan ko lang para hindi mabigla. Matay, 229 watts. Ulitin natin. Talaga namamatay siya. Sabihin na natin nasa 230 yung safe. So parang yung flash fish natin before, 150 watts, 200 watts daw to pero 150 watts lang yung naaabot natin. Possibly na yung nilalagay nila ay peak power pero yung continuous power ay iba talaga. Namamatay siya sa 230. Try nating patagalin ng 230. Ayan, 230 watts. Hindi naman siya namamatay. Hintay lang tayo. Tignan natin kung ano mangyayari. Tapos check na natin yung temperature. So, ang umiinit lang sa kanya yung transformer. Ayan, 58 degrees. Check ko lang sa kabilang side. Wala lang umiinit talaga sa kanya. Yung transformer lang. 230 watts. Kaya niya na continuous yan. Ayan, ilang minuto na. At ayun, 227 watts. Wala naman nangyayari sa kanya. Medyo umiinit na yung MOSFET dun sa likod. Ayan, at 54 degrees yung heatsink. Pero, okay pa rin yan at that temperature. At yung ingay ng fan, yan, medyo malakas din naman kapag mataas na yung load niya. So, question and answer portion na po tayo. Pwede ba siya sa electric fan? Pwede po, pero dahil 50 Hz siya, may possibility mag-overheat yung ibang fan nyo. So, i-monitor nyo na lang kung iinit ba o hindi kasi meron namang mga fans na kaya mag-work sa 50 Hz. Yun lang, mas mabagal lang yung ikot niya, so mas less yung hangin. Tapos, pwede ba siyang gamitin habang nagcha-charge? Yes, pwede po siyang gamitin habang nagcha-charge. Pwede ba siyang gamitin as UPS? Wala po siyang UPS function, pero yun nga, pwede mong gamitin habang nagcha-charge. So, parang UPS na rin siya. Pero yung kasi, ang tawag talaga doon ay pass-through charging. So, ang nangyayari lang, imbes na pupunta sa battery yung sina-charge mo, pupunta sa load yung power na galing sa charger. Ang negative lang doon, kailangan na less than sa wattage ng charger yung load na isasaksak mo. In our case, nasa 45 watts lang to. So, kapag sinaksakan mo to ng 50 watts na load at yung charger mo ay 45 watts lang, ang mangyayari, dahan-dahang mauubos yung battery nung power station mo hanggang malobat na yung power station. Dapat hindi kayo sosobra sa wattage ng charger nyo, which is 45 watts. Usually nasa 40 watts lang yung charging niya talaga, so 40 watts lang pala. Kung router lang naman ang isasaksak nyo, kayang-kaya niya po yun. Pwede ba to gamitin sa desktop computer? Depende po yan sa desktop computer nyo. Nasa 230 watts lang yung continuous na kaya nating mahugot dito. So, dapat yung desktop nyo less than 230 watts. Yung iba kasing mga desktop computer, more than that, usually nasa 300 to 500 watts. So, kapag yun ang ginamit nyo dito, hindi niya mapapagana yun. Pero kung mga mini PC, yung mga maliliit lang na CPU, tapos maliit lang naman yung monitor mo, possible, kaya niya. Laptops, kaya-kaya niya po yun. Gaano siya katagal pag ginamit? Depende po sa load na sinasaksak yan, kung ilang watts yung sinaksak nyo. Since na-test na natin yung capacity niya, which is around nasa 240 watt hours, yun yung nakuha natin out of the 288 watt hours. Ang gagawin nyo lang po, kailangan nyo malaman yung load. Since pag sinaksak nyo naman dito, makikita nyo kung ilang watts yung sinaksak nyo. Lalabas dito. So, i-divide nyo lang po yun sa 240 watts na usable capacity ng battery natin. So, kung ang load nyo ay 50 watts, 240 watts divided by 50, nasa 4.8 hours po yun. So, almost 5 hours. Kung clip fan usually nasa 8 watts lang yan. So, 240 watts divided by 8, nasa 30 hours. So, more than 1 day na siya kapag ginamit nyo to sa clip fan. Kapag multiple devices naman yung isasaksak nyo, tignan nyo lang yung total dito, tapos i-divide nyo. Or i-add nyo manually kung alam nyo yung wattages ng isasaksak nyo. So kung isang 20 watts at isang 30 watts, 50 watts na yon. So yun yung i-divide nyo sa 240 watt hours na battery capacity. So, sa pros and cons na tayo. Una, yung build quality talaga. Maganda siya, mukhang solid, at well-engineered naman yung design. Second, yung capacity. Totoong 288 watt hours yung battery capacity niya.
Nung inad natin lahat ng capacity nung every single cell, tama naman yung capacity niya. Nasa 288 watt hours at 78 amp hour yung battery at 3.7 volts. Isa pang pwede nating i-add sa pros ay meron na siyang MPPT controller. So, hindi na natin kailangan maglagay pa ng external na charge controller para lang maging efficient yung charging natin. Ito, meron ng MPPT controller sa loob. Isa pa ay pure sine wave siya. So, additional na plus yun. And then, yung USB natin, meron tayong QC 3.0, meron din tayong power delivery. Yun, meron pa tayong 24 volts na output aside sa 12 volts. Meron din tayong wireless charging. Ayos na ayos yung features niya. Pero pagdating sa cons, isa sa pinakauna ay 50 Hz. So, kung hindi mo kayang mag-convert to 60 Hz, mas stuck ka sa 50 Hz, which is hindi naman talaga ganun ka negative, pero yun nga, may possibility makapag-overheat ng ibang mga appliances like yung mga electric fans. Isa pa sa cons niya ay matagal yung charging. So, aabutin tayo ng 8 to 9 hours para lang ma-fully charge to. Kahit sa solar charging, limited tayo sa 45 watts. Kasi yun na nga yung limit nung MPPT charger niya. Nililimit niya sa 45 watts. So kahit kabitan mo to ng 200 watts, ang charging speed mo 45 watts pa rin. Isa pa sa pwede natin idagdag sa cons ay hindi natin naabot yung 260 watts na power ng ating inverter. Around 230 watts lang tayo. Tapos namamatay na siya. Kung minsan, medyo nahihirapan pa tayong magsaksak ng appliances kasi pag saksak mo, namamatay. Pero ang technique, isaksak mo muna bago mo i-turn on yung inverter para magdahan-dahan mag-on yung inverter, hindi ma-overload. Aside dun sa tatlo na yun, ay mukhang okay naman yung power station natin. Compared dito sa flash fish na mas maliit, okay na okay to. Ito ay nasa 6,000 yung presyo. Tapos pag nag-sale, umaabot ng 5,000. Ito 5,000 to. So, konti lang talaga yung difference nila. Pero ito, mas maganda na to kasi may USB-C pa, may MPPT na, mas madami yung capacity. So, mas magandang power station talaga to kaysa dito. Mas sulit siya kaysa dito. So, kahit mas mura na konti to, mas maganda pa rin bilihin to. Kasi konti lang idadagdag mo, mas maganda na yung power station mo. Isa pa pala yun sa pros natin, pwede siyang gamitin habang nagcha-charge. Unlike ito, hindi nagagamit habang nagcha-charge. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!